Paano nga ba mag-edit gamit ang CapCut? Siyempre, kailangan may CapCut ka. Tapos, pumunta ka sa edit, click mo yung edit, at hanapin mo sa gallery mo yung video na ilalagay mo. Kunwari yun. Click mo yun. Tapos, papasok siya. So, syempre sa video natin, kailangan may thumbnail. So, yung thumbnail muna. Then, punta ka sa time niya. I-move mo lang ng konti yung cursor mo. Ayan. Tapos, hanapin mo yung overlay sa baba. Click mo yung overlay. And again, go to your gallery. Hanapin mo yung ilalagay mong content ng video mo. So, yan. Nakikita nyo na yung laman ng gallery ko. So, ito yung actual na paggawa ko ng YouTube video gamit ang CapCut. So, pag-click mo nun, papasok yung video mo. Yan, i-click mo lang yung video. Then, papasok doon sa mismong time slot kung saan nakaklik yung cursor mo. Ayun. So, pumasok na yung video. Ito muna yung ano niya, yung background niya. Yan. So, i-click mo lang siya, tapos i-extend mo lang kung hanggang saan yung time. Kunwari doon, hanggang doon, yung background. Pwede mo pang habaan, depending doon sa haba or length ng video mo. Ayan. So, ito yung background kapag ang ginagamit mong video ay mag-edit ka at tatanggalin mo yung background. Tapos, ito yung gagawin mong background ng video mo. Pwede ka rin kumuha sa CapCut, may library sila at depende dun sa klase ng video na i-edit mo, pwede kang kumuha dun ng background. Sa akin kasi, since ang channel ko is nagtotalk ako, yung mismong thumbnail niya, yun na rin ginagawa kong background niya. Yan. Tapos, sa tabi lang ako, then maglalagay ako ng caption. So, ito na yung content na video. Ayun. So, syempre, sa gitna siya lalabas. Bahala ka nang mag-move. I-click mo lang siya. At sa time na ito, mag-remove background ako. Yan. So, click mo lang yung remove BG. Doon sa baba. Yan. Remove BG. Ayun. So, tada, wala na siyang background. Yun. Tapos, i-move mo na yung mismong video kung saan mo gustong ilagay. Pwede mo siyang i-move. Dalhin mo lang yung cursor dun sa mismong video, then pwede mo na siyang galaw-galawin dun sa screen mo. Yan. So this time, maglalagay ako ng prompt doon sa change background. Diba ganun yung background ko kanina. So ito type mo lang dito. By the way, this feature is only available sa mga standard na CapCut version. So, meron kang prompter. Pwede mo siyang sabihin, baguhin mo yung background niya, gawin mo siyang, lagyan mo ng nature background, depende na dun sa content na ilalagay mo. Tanggalin mo yung title, tanggalin mo yung image dun sa background, or you can also create any background from zero na background. Sa akin kasi pinapa-edit ko yung dating thumbnail ko. So, pwede din kumuha ka sa album ng ibang background, then i-prompt mo, tapos lagyan mo siya, baguhin mo. Depende sa gusto mong ayos nung background nung video mo. Ayan. So, sa akin, tinatype ko ganito. Tapos, tingnan natin mamaya. Bibigyan ka niya ng option. Papipiliin ka sa 3 options kung alin doon sa background na yun ang gusto mong gamitin. Ayan. Hayaan mo lang siya mag-generate. So, anything na added feature ni CapCut using your standard version ay, syempre, mas pagagandahin niya yung video mo. So, antayin mo siya mag-generate. Yan. Tapos, bibigyan ka niya ng 3 options. Ayan na, malapit na. So, by the way, sa mga baguhan sa YouTube, pwede nyong gamitin ang CapCut. At napakadali niyang gamitin. At the same time, mas maganda ang kakalabasan ng video nyo. So, ayan na siya. Papipiliin ka niya sa 3. So, nakapili na tayo. Actually, 4 pala yun. Yan. O, diba? Binago na niya yung background ko. So, ngayon,
hindi yan naintindihan yung sinabi kong tanggalin yung picture. Kasi gusto ko, yung mukha ko lang nakikita habang nagtutok ako dun sa video. Yung background ko, nandun yung image ko gamit dun sa thumbnail. So, kailangan tanggalin ko siya ulit. Ayan, nakikita nyo yung picture. So, kailangan mo siyang baguhin. Pag kayo mga may prompter siya, pwede mo lang siyang i-edit. Kasi makikita mo naman yung edit dun sa baba niya. Diba? Tapos para siyang may pen na nakaturo. Tapos may word na edit. Yun, click mo lang yun. Tapos, pwede mo lang bago-baguhin yung background mo depending on your choice kung anong gusto mong mangyari dun sa background. So, pagka medyo hindi maganda yung kinalabasan nung ginawa nung, kasi AI yung gumagawa nun, pwede mo siyang bago-baguhin. So, mag-generate na naman siya ulit. Magre-regenerate siya. Since nagawan ka na niya ng isa pero gusto mo siyang baguhin, ayun. So, wala na yung picture. Tinanggal na. Parang magpapakita lang is yung mukha mo habang natutok. Yan. So, pinapili ka. Ayan ulit. Tapos may recommendation siya, syempre, naka-highlight. Pero depende sa'yo kung gagamitin mo yung na-recommend niya or gagamit ka ng iba sa mga ginawa niya. So, ayun yung napili ko. O, so, nakikita nyo, pwede ko nang galawin ngayon yung image ko, ililipat ko na siya bandang right. Yan. Hindi naman ganito ka-complicated ang paggamit ng CapCut sa simula. Kung gusto mo naman ng mga may mga ready templates naman siya. Kung gusto mong gumamit ng mga dati na, para nakakita mo ng itsura, para hindi ka na mag-edit-edit, pwede mo lang naman gamitin yung mga templates nila. Yan. Pero syempre sa akin, dahil nga medyo sanay na tayo sa paggamit ng CapCut, nagagawa ko na siyang laruin kung baguhin yung background, dagdagan ng kasi may mga prompter na siya. At pwede mong i-improve yung itsura ng video mo. Yan. Kung kukumpara nyo yung simula ng pag-video ko, hindi naman ganito kaganda kaagad yung output. 'Di ba? Makikita nyo dati kung ano lang yung background ko nung nag-video ako, yun na yung background na nilalagay ko. Kasi hindi ko pa naman alam ang CapCut. Gamitin ang CapCut dati. So, yan. So, mag-filter tayo. Pili ka lang dyan. May mga, makikita mo naman kung ano yung gusto mong itsura. Kasi sa akin, pagka nag-video ako, kumukuha ako ng raw na video sa sarili ko. Usually, hindi ako naka-makeup. Walang ayos. Kasi nasa bahay lang ako. So, ang ginagawa ko na lang, through CapCut, ini-edit natin siya, fini-filter natin siya, nilalagyan natin siya ng makeup. Ganyan. So, pagagandahin natin yung itsura natin. Gamit ang CapCut. And again, this feature is only for standard. So, I suggest na kapag talagang gamit na kayo sa CapCut, mas maganda pa rin na mag-standard version or mag-premium version kayo. Para at least magamit yung ibang mga features niya. Yan. So, simulan sa umpisa, ganyan na siya. Tapos, ito yung thumbnail. And then, yan, maglalagay tayo ng music. Background music naman ngayon. So, again, sa background music, may mga ready-made dyan. Depending on your content. Pwedeng vlog, depende sa theme, sa tema ng content mo, pwede ka dyan pumili ng kahit ano. Tapos, naglalagay ako ng mga sound effects. Kasi usually sa umpisa, yung thumbnail ko, may time slot siya na mga ilang seconds. So, ayoko siyang maging blanco lang. So, nalagyan ko siya ng background na mga sound effects. And again, sa sound effects, pwede kang mag-prompter. Pwede mong hanapin kung clap, ganon hooray, ganon welcome, anything. Tapos mamimili ka na lang dito. May mga samples. I-click mo sa right side. Yun napili mo. Yun. Tapos makikita mo, mag-o-overlay siya dun sa baba ng mismong video. Ayan. So makikita mo na yun sa baba. So sa akin, 3 yung pinagsabay-sabay ko. Nakita nyo naman siguro before the background music. And again, pag naglagay kayo ng background music, make sure na pinapakinggan nyo muna siya kasabay nung video. Kasi kung nagtotalk kayo sa video, kailangan mas mahina yung background music kesa dun sa talk mo. Yung sound ng boses mo. Kasi baka mamaya, mas malakas yung background music mo, hindi mo na marinig yung sinasabi mo. So make sure na i-replay nyo siya, pakinggan nyo siyang mabuti. Then, ibaba nyo yung volume. Makikita nyo naman sa baba, may volume doon. I-click mo lang siya, i-highlight mo. Then, pumunta ka sa baba, click mo yung volume. I-baba mo yung volume, i-lower mo yung volume niya. Ayan. Tapos kung gusto mo naman na, kunyari katulad ngayon, hindi ako naka-mic. Kung gusto mo naman na baguhin yung sound mo, pwede mo rin siyang i-edit. Punta ka lang din sa sound. Tapos,
Meron siyang reduce yung noise, kung maingay yung paligid mo, meron. Tapos, i-volume mo din. I-higher mo din yung volume ng voice mo. So, ngayon, naglalagay na tayo ng video. Nag-overlay tayo. Ibig sabihin ng overlay is, papatungan mo na, dadagdagan mo na ng video, yung mismong nailagay mo na. Yan. Sa part kasi na to, yung overlaying, ito yung mga ano ko, yung mga slides. So, again, yung mga slides ko na ginagamit ko sa ngayon, itong recent ko na video na to, is kinuha ko lang din siya sa AI. So, pwede kayong gumamit ng mga AI para matulungan kayong mapaganda yung videos nyo. Dati kasi pag nagtutok ako sa mga videos ko previously, basta nagtutok lang siya, may background siya, ganyan, pero wala ako mga slides. So, napansin ko na yung retention ng nanonood sa'yo, nawawala din because medyo boring dating ng videos mo kapag ikaw lang nakikita nila. So, kailangan mong maglagay ng something. Sabi nga nila, within 5 seconds, ganun, every 3 to 5 seconds, may nilalagay kang bago sa screen mo. Either picture or, yun nga, slides, or kung ano yung sinasabi mo, lumalabas din doon, or music, sound effect, whatever. Basta merong something na nababago, or transition, ganun. So, pwede mo na siyang laruin. Once na nailatag mo na yung main content mo, katulad ng video ko kanina, nagpapasok na lang ako ng overlay ng mga slides na ginawa ko rin sa Gemini. So, gamit ko, marami ako mga ginagamit na AIs pag sa description, sa title. You look for SEO, yung search engine optimization, para at least makuha agad ni YouTube algorithm yung gusto mong ilagay na content. May pasok niya, depende dun sa laman ng channel mo, kung ano ang main na content ng channel mo. And again, sa mga YouTube beginners, wag halo-halo yung mga nilalagay yung videos para hindi malito yung YouTube algorithm kung saan ka-classify yung mga videos nyo. So, katulad nito, may playlist ako sa tutorials for YouTube beginners. Then, dun siya papasok. So, ayan, nagpapasok lang ako ng mga slides. So, makikita mo sa timestamp kung saan siya nakapatong depending on the voice. Kung, kunwari, sinabi niya, tip number 1, ganyan. O tip number 2, doon mo siya ipasok, yung slides. Parang sa normal presentation na lang yan ng, kunwari, PowerPoint. Kung teacher ka sa classroom, ganon. Siyempre, yung sinasabi mo, yun din ang lumalabas sa ano mo, sa slides mo. Parang ganun lang din siya sa CapCut. Ipapasok mo lang yung mga slides mo depending on your content. Kung saan banda mo sinabi yung slide, laman ng slide na yun. So, I guess, i-forward natin sa bandang ito kasi puro overlaying. Basta overlay lang siya. I-click mo lang yung kung saan punto mo siya i-overlay. Then, i-highlight mo. Then, i-click mo yung overlay at doon siya papasok. Then, kukunin mo lang siya sa gallery mo. Dapat kung mag-overlay ka, ready lahat. Even yung thumbnail mo, dapat ready. Nakalagay lahat sa gallery mo. And, i-fast forward na lang itong part na to since nag-overlay lang tayo ng mga slides at pupunta na tayo sa last part. At kung may katanungan pa kayo, paki-comment down below para masagot natin sa susunod na video. Let's go! Part, ito na yung last part ng video. So, nakita nyo yung background natin is mas mahaba. So, click mo lang, i-highlight mo yun sa part na yun and then i-cut mo siya. May makikita ka naman sa baba ng ano mo, ng CapCut mo na edit, sabi niya, cut. I-cut mo siya, then delete mo siya. Tapos sa part na to, kung ano yung mga na-prepare nyo na pang end screen ng video nyo, dapat nagawa nyo na yan dati. So, sa part ko, may mga dati na akong mga nagawa again using CapCut templates. Marami tayong mga pwedeng gamitin dyan na mga pang end screen at mga pang intro, outro videos. Ayan. So, yun na siya. Clinic ko lang siya. Tapos, konting repaso, balikan mo siya mula sa umpisa. Ganun po mag-edit talaga. It takes time to use CapCut to edit your video.
your content sa YouTube. Kaya nga yung unang pinost ko na tutorial para sa mga beginners, sabi ko nga, wag namang abutin ng 10 hours. Ito yun, yung mismong content na to. Wag namang abutin ng 10 hours yung pag-e-edit mo. Ako actually, nung ginagawa ko tong tutorial na to, as I edited yung binag ko na yan, nung nakaraang video ko, it took me 37 minutes para overlaying and all. Considering I am a person with disability, having low vision, kaya nagzo-zoom in, zoom out ako, as you can see, dun sa mismong actual na tutorial ko ngayon, nagzo-zoom in, zoom out ako para makita ko. It's not for you to see only, but for me to see kung ano nga ba yung nakalagay doon na prompt. 'Di ba? Yan. So, every now and then talaga, yan, zinuzoom ko talaga para makita ko din. And for you to see also. So, tingin lang ako dyan na background music para pang finishing touches, kumbaga. Background music natin. And again, check nyo yung volume niya. Babaan nyo yung volume ng background music nyo para hindi lamunin ng background music yung talk. Unless walang talk doon sa video mo, pwede mo lang ilakas yung background music kung talagang puro background music lang siya. And aside from me talking dyan sa video na yan na content ko, pwede nyo rin gamitin yung text to audio prompter ng CapCut. Meron din akong isang video dyan na about AI tutorials sa YouTube beginners din. Ginamit ko yung AI. Totally, wala ako doon. Walang presence ni Teacher Timmy doon sa video na yon. It's purely AI. Even the voice, mamimili ka lang doon. Next time, I will also show you step by step lang tayo na guide sa paggamit ng CapCut para hindi kayo ma-confuse sa sobrang daming mga instructions. So ito basic lang to, wala pa tong captions, wala pa tong masyadong edits. Yun lang, naglagay lang tayo ng background, tapos yung thumbnail, hindi ako naglagay ng intro video dito, pero meron akong outro sa last part niya, yung sa end screen. Yan, yun lang yun, nilagay natin. So wala pa dito, tsaka slides na overlay. Wala pa tayong captions, wala pa tayong masyadong maraming mga effects na nilagay. Okay? So ang nagamit lang natin dito is yung sa filter, yung sa overlay, sa pagka-cut ng background, pag-volume. That's it. So yun lang. Ayan. So this is your Teacher Timmy. Abangan ang next na video para sa mga tutorials natin for YouTube beginners. Bye everyone!